Hindi ko siya ginagamit pero nagigilty na ako. Hindi niya deserve ang tulad ko. Hindi ko siya gusto pero kailangan ko siya. Pero sa kabila ng pagtataboy ko sa kanya ay patuloy pa rin siya. 19 years old lang ako at incoming college. Hindi naman sa pagmamayabang pero marunong ako sa klase. Assistant honor student ako since elementary. Matangkad ako, maputi at sabi naman nila ay maganda. Meron akong 5 ex. At yung last ex ko ang pinaka hindi ko malilimutan. Aminado ako na may pagka-playgirl ako dati. Sa paniniwalang pare-pareho lang ang mga lalaki. Sa last ex ko naranasan ang lahat ng first time. As in lahat. Hindi strict ang parents ko dahil sinusuportahan nila ako sa lahat ng mga gusto ko. Pero kailangan ay pinapaalam ko sa kanila. Legal kami both sides ng ex ko. Tanggap siya ni mama pero hindi pa rin maiwasan yung mga tanong. Bakit daw sa dinami-rami ng manliligaw ko ay bakit yun pa yung napili ko. Hindi lang ang pamilya ko maging ang ibang tao at mga kaibigan ko naririnig ko yung mga katagang yon. Yung lalaking yun kasi ay hindi kagwapuhan. At nagustuhan ko siya dahil napapasaya niya ako. Joker kasi siya at ako yung babae na hindi mapili pagdating sa lalaki. Pero hindi rin nagtagal ay nagkahiwalay din kami sa hindi pagkakaintindihan. After breakup 8 months ago ay may nakilala akong lalaki na friend ng classmate ko. Na-meet ko siya sa inuman. Bale, 2 lang kami ng pinsan kong babae tapos 2 din sila ng classmate kong lalaki. Yung lalaking yun ay wala siyang dating sa akin. Maputi naman siya, makinis, hindi gaanong matangkad at mapera rin. Pinakilala siya sa akin ng classmate ko at nag-shake hands kami hanggang sa dun na nag-umpisa. Pagkatapos ng gabing yon, kinabukasan paggising ko, inad niya ako sa Facebook. Hindi ko siya in-accept noon kasi hindi ko siya type. Kahit na hindi ako mapili sa lalaki, hindi ko kasi siya natitipuhan. And then nasundan ng ilang beses pang pagkikita namin sa inuman. Hanggang sa naging close na kami. Ilang weeks din ang lumipas, nag-chat siya sa akin. Nag-aayang mag-inom at hindi naman ako nakakatanggi noon. And ever since siya naman lahat yung gumagastos. Yung mga kaibigan ko, panayan tukso sa amin. Kasi nagtatabi na kami sa upuan at nakakahiya naman kasi pag hindi ko pa siya tinabihan. Baka isipin niya ay iniiwasan ko siya. After noon ay niligawan na niya ako, which is ayoko naman talaga. Pero no choice ako kasi sinulsulan ako ng mga kaibigan ko na kesyo wala naman lilibre sa amin. Na ganito, ganyan at sabayan ko na lang daw ganon. At yun nga ang ginawa ko, ang sinabayan ko siya. Kaya yun, parang binigyan ko siya ng assurance na may pag-asa sa akin kahit wala naman talaga. Umabot na kami sa point na hatid sundo niya ako kahit saan ako pumunta. Kahit nga sa school na napakalayo, hinahatid niya ako. Nafe-feel ko na seryoso siya sa akin dahil sa paghatid sundo niya. At dun nga ay nakilala na rin siya nila mama. Sabi ko noon hindi na ako magpapakilala ng lalaki kina mama at papa matapos yung past relationship ko. Dahil nga nakilala na siya ni mama, hindi na iwasan ng mga tanong. Na sino daw yung kasama ko at hindi ko naman dininay na manliligaw ko siya. Hanggang sa naging magkaibigan sila ni mama. Boto si mama sa kanya kasi mabait daw, which is totoo naman talaga. Umabot na siya ng 6 months at hanggang ngayon nga inililigawan niya pa rin ako. Aminado ako na marami na siyang naitulong sa akin lalo na't financially. Binibigyan niya kasi ako ng allowance pag alam niyang wala na akong pera. Malaking tulong sa akin kasi nga nag-aaral ako at malayo ang school ko. At may boarding house din ako na binabayaran. Pagkain ko at allowance na hindi naman kaya ng magulang kong i-provide lahat ng yun. Dahil 6 kami magkakapatid at kailangan ko talaga ng financial. Pero anong gagawin ko? Hindi ko siya gusto at wala akong nararamdaman sa kanya. Hindi ko siya ginagamit kasi siya yung kusang nagbibigay sa akin. At never akong humingi ng kahit na piso. Alam ko na hindi niya deserve ang tulad ko. Nirilto ko na siya at sinabihan ko naman siya na tumigil na sa panliligaw dahil nga masasaktan ko lang siya. Masama ba akong tao kasi nagigilty na ako sa ganitong setup? Hindi ko siya gusto pero kailangan ko siya. Gusto ko lang humingi ng advice. Letter sender, Jelay ng Leyte. Ganyan ba yung definition mo ng pagiging matalino? Magaling sa klase, consistent honor, and at the same time, magaling dumiskarteng tumanggap ng suportang financial sa taong ayaw mo. Napakatalino mo nga talaga, iha. Matalino ka pa sa matching. Hindi mo siya ginagamit sang parte. Paano mo nasabi? I-enlighten mo nga ako doon. I-justify mo nga yan sa akin. Yung hindi ka nang hihingi pero tanggap ka ng tanggap. Ayaw mo sa kanya pero umabot ng 6 months and so on. Kasi may nahihita ka kasi. So anong balak mo na hanggang makatapos ka ng pag-aaral ay tatanggap ka ng tatanggap sa kanya? Ginatasang literal tapos busted, huwaw ka naman doon. Hindi ka talaga niya deserve kasi user ka eh. At kahit pa sabihin mo na hindi ka nang hihingi pero tanggap ka ng tanggap, baka mag-alangan ng buhay mo dyan. Una sa lahat, kung hindi ka interesado sa tao, hindi ka dapat natanggap ng suporta. Especially financial, kat agad dapat. E tingin ko nga sa'yo, wala kang balak putulin ng suporta eh. Tapos pinamumukha mong wala siyang pag-asa. May pag-real talk ka pang nalalaman, hindi ka nahihiya na ikaw pamiga ng mang-real talk. Eh dapat ikaw yung nire-real talk nang maalog ka. Kung wala namang pag-asa, tigilan mo ang pagkura para madali kang makalaya. Obligahin mo ang magulang mo or mag-working student ka. Hindi yung ganyan na manggagatas ka ng tao, iha. Gigil mo ako sa part na nagigilty ka sa ganyang setup. Yung totoo, may paglinya ka pa na hindi mo gusto pero kailangan mo siya. Ning ang kapal mo doon, damandam ako dito yung pisngi mo oh.